Kamusta sa lahat? Ako si Dr. Miguel Santos. At ngayon ay susuriin natin ang paksang 5 pagsusuring pangkalusugan na dapat mong iwasan pagkatapos ng edad 70. May 5 pagsusuring pangkalusugan na dapat mong iwasan pagkatapos ng edad na 70 dahil maaari itong magdulot sa iyo ng higit na pinsala kaysa sa kabutihan. May isang lihim na hindi malalaman ng karamihan sa mga nasa katanghaliang gulang at matatanda mula sa kanilang mga manggagamot. Sa paniniwalang pinoprotektahan nila ang kanilang sarili, milyon-milyong matatanda ang pumipila para sa mga pagsusuring pangkalusugan bawat taon. Iyon ay hindi balewala, ngunit hindi ito malapit sa pagliligtas mula sa kamatayan. Sa katunayan, ang mga babaeng iyon ay may mas mataas na panganib na makaranas ng mga masamang reaksyon sa mga gamot na kanilang iniinom, na kinabibilangan ng mga problema sa panunaw, pamamaga sa lalamunan, at malutong na buto na nababali sa kakaibang paraan. Gusto kong ikwento sa inyo si Rose, isang retiradong guro ng piano na 73 taong gulang. Pagkatapos ng kanyang taunang check-up, inirekomenda siyang sumailalim sa isang DEXA scan. Araw-araw siyang naglalakad at hindi kailanman nakaranas ng anumang sakit o pagkahulog. Na-diagnose siya na may osteopenia, na isang bahagyang pagbaba ng densidad ng buto, ngunit hindi itinuturing na osteoporosis. Inihayag ng kanyang scan ang kondisyong ito. Agad na inireseta ng kanyang manggagamot na simulan niyang inumin ang alendronate, na isang bisphosphonate. Nagsimula siyang makaranas ng matinding pananakit ng panga at reflux pagkatapos ng 3 buwan. Ilang linggo na siyang hindi tumutugtog ng piano nang bisitahin namin siya, kasunod ng paghinto sa kanyang gamot. Sinimulan namin ang isang rehimen na binubuo ng bitamina D, mga aktibidad na nagpapabigat tulad ng resistance bands, at isang dieta na mataas sa calcium at kasama ang mga pagkain tulad ng sardinas at madahong gulay. At 1 taon ang lumipas nang ipinagpatuloy niya ang kanyang mga pagtatanghal sa recital. Sa pagkakataong ito na may mas malakas na mga binti, bumuti ang kanyang balanse at wala siyang mga bali. Kahit na ang isang mabilis na scan ay maaring maging isang magandang ideya, ang mas mainam na pagpipilian para sa mga taong higit sa 70 na hindi nanganganib na mabali ang buto o mahulog ay ang pagtuunan ng pansin ang kanilang pamumuhay. Ayon sa isang pag-aaral na isinagawa ng Osteoporosis International noong 2022, ang pagbawas ng mga bali ng higit sa 20% ay maaaring makamit sa pamamagitan ng paggamit ng pagsasanay sa lakas, mga ehersisyo sa balanse, mahusay na dieta, at paggamot sa kakulangan ng bitamina D. Huwag hayaang maimpluwensyahan ka ng isang numero sa isang screen na maghanap ng paggamot na maaring hindi mo kailangan. Gayunpaman, may isang scan na may potensyal na humantong sa isang bagay na mas nakakatakot, operasyon sa utak. Pagkatapos nito, pag-usapan natin yan. Ang brain MRI para sa pagkawala ng memorya ay nasa ika-4 na pwesto. Ang takot ay isang natural na tugon na nangyayari kapag ang mga matatanda ay nakakaranas ng pagiging makakalimutin o pagkalito. May takot sa Alzheimer's disease at dementia sa makatuwid. Ang karaniwang tugon mula sa mga medical na profesional ay ang humiling ng isang MRI ng utak. Sa kabilang banda, narito ang nakakabahalang katotohanan. Ang mga sagot na hinahanap ng mga pasyente ay bihirang ibigay ng magnetic resonance imaging MRI scan na mga detalyadong imahe na nagpapakita ng istruktura ng utak. Sa katunayan, ang karamihan sa mga magnetic resonance imaging MRI scan na isinagawa sa mga individual na may edad 70 pataas ay nagpapakita lamang ng mga pagbabagong nauugnay sa edad. Kasama sa mga pagbabagong ito ang isang bahagyang pagbawas sa volume ng utak
o ang pagkakaroon ng mga puting batik sa utak na parehong karaniwan sa mga matatanda. Ngunit dito nagiging kawili-wili ang mga bagay. Kasunod ng pagtuklas sa mga batik na iyon, maaaring magsunod-sunod ang isang kadena ng takot, karagdagang mga pagsusuri, at posibleng operasyon. May posibilidad na ang operasyon ay hindi mapapabuti ang memorya at maaaring lalo pang lumala ang sitwasyon. Naglabas ang Neurology Today ng isang pag-aaral noong 2021 na sumuri sa higit sa 3,000 magnetic resonance imaging MRI na mga imahe ng mga pasyente na may edad 70 hanggang 85 na may banayad na sintomas ng cognitive. Porsyento ng mga sample ang nagpakita ng ilang uri ng abnormalidad sa utak. Ngunit 3% lamang sa mga resultang iyon ang nauugnay sa isang karamdaman na maaaring magamot. Tinatayang 97% ng mga individual ang nakaranas ng emosyonal na pasanin ng pagdinig na may mali gayong sa katotohanan ay walang mali. Mas masahol pa. Halos 12% ng mga pasyente ay isinangguni para sa mga invasive na pamamaraan tulad ng spinal taps o kahit na mga exploratory biopsy na lahat ay batay sa mga resulta ng scan na hindi malinaw. Isaalang-alang ang kaso ni George, isang retiradong inhinyero na 74 taong gulang, at nagpakita ng mga alalahanin tungkol sa pagiging makakalimutin. Siya ay isang matalinong individual, ngunit madalas niyang nawawala ang kanyang mga susi at paminsan-minsan ay nakakalimutan ang mga pangalan ng mga tao. Isinangguni siya sa isang MRI ng kanyang manggagamot na nagpakita ng mga pagbabago sa puting bagay ng utak. Sa isang estado ng takot, sigurado siyang nagdurusa siya sa demensya. Natigil ang kanyang pagmamaneho at ang kanyang pagdalo sa simbahan. Ang mga sumunod na ilang buwan ay nagdulot ng paglala ng kanyang pagkabalisa. Sa kabilang banda, paano kung sasabihin ko sa iyo na ang ilan sa mga pagsusuring iyon, ang mga itinuturing ng iyong doktor na karaniwan, ay maaring maglapit sa iyo sa posibilidad na magkaroon ng operasyon, magkaroon ng stroke o kahit na magkaroon ng cancer. Ayon sa kamakailang pananaliksik, hanggang sa 37% ng mga medical na pagsusuri na isinagawa sa mga matatandang pasyente ay nagreresulta sa hindi kinakailangang mga paggamot, problema o mga epekto na tumatagal habang buhay. Ang mga resulta ng muling pagsusuri na isinagawa namin sa kanya gamit ang isang conventional cognitive test ay nagsiwalat na ang kanyang score ay nasa loob ng normal na saklaw. Ipinahiwatig namin na ang mga natuklasan sa MRI ay angkop para sa edad ng mga pasyente. Ginabayan namin siya tungo sa mga pagbabago sa pamumuhay tulad ng pagkakaroon ng sapat na tulog, pagiging hydrated, at paglalaro ng mga cognitive game. Sa loob ng 3 buwan, bumalik sa normal ang kanyang memorya at naramdaman niyang muli ang kanyang sarili. Pagdating sa banayad na pagkawala ng memorya, ang isang MRI ay hindi karaniwang kapaki-pakinabang maliban kung may mga seryosong sintomas ng neurological na kasama ng kondisyon, tulad ng mga seizure, hindi inaasahang pagbabago sa personalidad o mabilis na pagbaba ng mga functional na kakayahan. Ang isang cognitive screening test na isang prangkang pagsusuri na isinasagawa sa papel at sinusuri ang memorya, attention, at mga kasanayan sa paglutas ng problema, ay isang mas angkop na unang hakbang. Ito ay mura, mahusay, at pinipigilan ang pagkakataon ng anumang hindi kinakailangang gulat na mangyari. Ngayon, dapat mong ihanda ang iyong sarili dahil ang susunod na pagsubok sa aming listahan ay isa na malamang na kinuha mo ng higit sa isang beses
At may magandang dahilan kung bakit ito ang pangatlong pagsubok sa listahang ito. Ang heart stress test ay nasa ikatlong pwesto, isa sa mga pinakasikat na pagsusuri na ibinibigay sa mga matatanda na nagrereklamo ng banayad na pagkapagod, paninikip ng dibdib, o simpleng hindi pakiramdam tulad ng dati ay ang chest constriction test. Ang cardiac stress test ay isang proseso na sumusukat sa iyong puso habang naglalakad ka sa isang treadmill o binibigyan ng gamot na ginagaya ang aktibidad. Ang layunin ng pagsusuring ito ay upang matukoy ang mga baradong arterya. Gayunpaman, pagkatapos ng edad na 70, ang pagsusuring ito ay madalas na nagdudulot ng higit na pinsala kaysa sa benepisyo, lalo na kapag ito ay ibinibigay sa mga individual na hindi nagpapakita ng anumang malinaw na sintomas ng sakit sa puso. Ito ay dahil sa katotohanan na kung minsan ay nagreresulta ito sa mga maling alarma at hindi kinakailangang mga paggamot sa puso, na parehong nagdudulot ng malaking panganib. Ang issue ay sa mga tuntunin ng katumpakan. Ipinakita ng mga pag-aaral na ang porsyento ng mga maling positibo para sa mga stress test na nangangahulugang ipinapahiwatig ng pagsubok na mayroong problema kapag wala naman talaga, ay maaring umabot sa 40% sa mga taong higit sa 70. Kapag nangyari ito, ang mga kasunod na pagsusuri tulad ng angiograms ay isinasagawa at kahit na ang hindi kinakailangang stent implantation o bypass surgery ay maaaring isagawa. Isang makabuluhang pag-aaral na inilathala sa journal na JAMA Cardiology noong 2017 ay natuklasan na higit sa kalahati ng lahat ng mga stent na itinanim kasunod ng mga rekomendasyon sa stress test ay isinagawa sa mga pasyente na walang anumang tunay na sintomas o benepisyo, at ang mga pasyenteng iyon ay hindi nakakita ng anumang pagtaas sa kanilang kalidad ng buhay o rate ng kaligtasan bilang resulta ng paggamot. Sa kabilang banda, nakaranas sila ng mas mataas na rate ng pagdurugo, pinsala sa bato bilang resulta ng contrast dyes at pinalawig na pag-ospital. Naranasan ito ni Raymond, isang retiradong kartero na 75 taong gulang, at pinanatiling aktibo ang kanyang sarili sa pamamagitan ng paglalakad araw-araw. Napansin niya na paminsan-minsan ay nakakaramdam siya ng pagod kapag umaakyat ng burol sa panahon ng isang check-up. Isang stress test ang inutos para sa kanya ng kanyang manggagamot para lamang makasiguro. Ipinadala siya para sa isang catheterization, na isang pagsusuri na nagsasangkot ng pagpasok ng isang tubo sa mga arterya upang maghanap ng mga bara. Ang mga resulta ay hindi malinaw, kaya ipinadala siya para sa pamamaraan. Nang matuklasan ang isang maliit na paghihigpit, isang stent ang ipinasok. Dagdag pa sa insulto, 99% ng mga taong higit sa 70 ay hindi alam na sila ay labis na sinusuri. Tinatayang isa sa mga check-up na ito na siyang una sa aming listahan, ang responsable para sa 5% ng lahat ng kaso ng cancer sa Estados Unidos. Ito ay katumbas ng bilang ng mga kaso na sanhi ng pag-inom ng alak sa araw-araw. Ito ay hindi isang bagay na sasabihin sa iyo ng iyong klinika, hindi mo ito makikita na nakadisplay sa isang billboard sa partikular na gabing iyon. Gayunpaman, nakaranas si Raymond ng reaksyon sa contrast dye na nagresulta sa mga problema sa bato. Ang kanyang pananatili sa ospital ay tumagal ng 6 na araw at kinailangan niya ng follow-up na pangangalaga sa loob ng ilang linggo. Dahil sa katotohanan na ito ay hindi isang kondisyon sa puso hanggang sa simula. Ang pagod ay hindi nagbago. Ang katotohanan ng bagay ay siya ay isang matandang lalaki na nangangailangan ng mas maraming pahinga sa pagitan ng mga pagkain at pinabuting hydration.
Kung ikaw ay higit sa 70 at hindi ka nakakaranas ng mga conventional na sintomas sa puso tulad ng pananakit ng dibdib habang nag-eehersisyo, paghingal kapag nagsisikap, o isang malaking pagbawas sa enerhiya na may magaan na ehersisyo. Kung gayon, ang isang stress test ay maaaring mas nakapipinsala kaysa sa kapakipakinabang. Ang isang resting electrocardiogram na isang pagsusuri na sumusuri sa ritmo ng puso kapag ang pasyente ay nasa estado ng pahinga, o kahit isang coronary calcium scan na isang low radiation imaging test na tumutukoy kung ang mapanganib na plaka ay nagsisimula ng maipon, ay karaniwang isang mas angkop na alternatibo. Ang mga ito ay mas ligtas, mas madali, at nag-aalok ng isang makabuluhang mas mababang panganib na pilitin kang magkaroon ng isang pamamaraan na hindi mo kailangan. Sa pangalawang pwesto, ang colonoscopy. Malamang na hindi mo inaasahan ang isang ito. Sabi nga, ang colonoscopy, na isang pamamaraan na nagsasangkot ng paggamit ng isang mahabang kamera upang suriin ang iyong kolon, ay hindi palaging isang maingat na desisyon pagkatapos ng edad na 70 at halos hindi ito iminumungkahi pagkatapos ng edad na 75 maliban kung may mga tiyak na sintomas. Habang tumatanda ang isang tao, nagiging mas malubha ang mga panganib bilang karagdagan sa pagiging nakasasakit. Yang paghahanda ay naglalaman ng malalakas na laxatives na maaring humantong sa mga sintomas tulad ng pag-aalis ng tubig, pagkalito, o mga problema sa bato sa mga matatanda. Ang anesthesia na ginagamit sa panahon ng paggamot ay nagdudulot ng karagdagang mga panganib sa paggana ng utak. Ang pagsusuri mismo ay maaaring magdulot ng mga issue tulad ng pagdurugo, pagkapunit, o kahit na mga pagbabago sa ritmo ng puso habang ang pasyente ay nasa ilalim ng sedation. Ito ay posibleng ang pinakanakakagulat na aspeto ng pagsusulit. Naglathala ang JAMA Internal Medicine ng isang pananaliksik noong 2019 na sumubaybay sa mahigit 1.3 milyong kalahok ng Medicare na 70 taong gulang o mas matanda. Batay sa kanilang mga natuklasan nila na 2 buhay lamang ang naligtas para sa bawat 1,000 colonoscopy na isinagawa sa mga individual na may edad 75 pataas, habang mahigit 20 katao ang nahaharap sa mga malalaking problema. Ito ay isang risk-to-benefit ratio na 10:1 at kahit na matuklasan ang mga polyp, ang karamihan sa kanila ay napakaliit at napakabagal lumaki. Pagdating sa pag-aalaga sa isang matandang tao, ang pag-alis sa kanila ay maaaring magdulot ng higit na pinsala kaysa sa pag-iwan sa kanila. Kasama ang kanyang anak na babae, si Dana, na 73 taong gulang noong panahong iyon, ay namamahala sa isang maliit na panaderya na kanilang pag-aari. Walang mga palatandaan o sintomas, walang pagdurugo, walang pagbabago sa kanyang dumi, at walang kasaysayan ng cancer sa kolon sa kanyang pamilya. Ngunit ang kanyang bagong pangunahing manggagamot sa pangangalaga na katatapos lang ng kanyang residency ay mariing inirekomenda na kumuha siya ng isang screening colonoscopy. Sumang-ayon siya. Isang maliit na polyp ang inalis sa kanya sa panahon ng paggamot, at pagkatapos ay pinalabas siya upang umuwi. Nang gabing iyon, nakakaranas siya ng matinding paghihirap sa kanyang rehiyon ng tiyan at nawalan siya ng malay. Nang makarating sila sa ospital, natuklasan nila ang isang butas sa bituka. Sa 9 na araw na ginugol niya sa pagpapagaling, nabawasan siya ng 10 libra. At mula noon, hindi na siya pareho. Sa kurso ng aming pagsisiyasat, natuklasan namin na dati siyang sumailalim sa 2 colonoscopy na parehong matagumpay.
Walang dahilan para gawin itong muli para sa karamihan ng mga matatanda. Kasalukuyang ipinapayo ng United States Preventive Services Task Force na ang regular na pagsusuri sa cancer sa colon ay itigil sa edad na 75. Ang mga pagsusulit na nakabatay sa dumi, tulad ng fecal immunochemical test FET, na isang non-invasive na pagsusuri sa dumi na maaring gawin sa bahay, ay madalas na pinakaligtas na alternatibo para sa mga individual na nasa mabuting kalusugan. Kahit na hindi ito nangangailangan ng anumang paghahanda o sedation, nagagawa pa rin nitong matukoy ang karamihan sa mga nakababahalang kaso. Kung ikaw ay nasa proseso na ng pagkuha ng isang colonoscopy, mahirap na makalabas dito. Kaya dapat mong tanungin ang iyong doktor tungkol sa iba pang mga opsyon. Gayunpaman, ang katotohanan ay nakatago sa loob ng siyentipikong komunidad. At ngayon, hinuhukay natin ang lahat ng ito. Ang 5 pagsusuring pangkalusugan na dapat mong iwasan pagkatapos ng edad na 70 ay tinalakay sa video na ito, kasama ang kahindik-hindik na katotohanan tungkol sa kung ano ang maaaring gawin ng mga check-up na ito sa iyong katawan. Ang lahat ng ito ay suportado ng aktwal na siyentipikong pananaliksik at hindi ka maniniwala kung ano ang nakarating sa pangalawang pwesto. At ngayon ay narating na natin ang pinakasobrang ginagamit, pinakamapanganib at pinakamapanirang check-up para sa mga nakatatandang mamamayan. At halos garantisadong sumailalim ka na dati sa pagsusuring ito. Una sa lahat, taunang full body CT scan, ang paggamit ng full body computed tomography CT scan na paminsan-minsan ay kasama sa mga executive health package o inaalok bilang mga serbisyong pang-iwas sa mga pribadong klinika, ay isinusulong bilang isang paraan para sa pagtuklas ng cancer sa mas maagang yugto. Gayunpaman, narito ang kahindik-hindik na katotohanan. Ang iyong katawan ay sasailalim sa isang malaking halaga ng ionizing radiation sa panahon ng mga pagsusuring ito. Ang posibilidad na maging sanhi ng hindi kinakailangang mga follow-up biopsy at kahit na mga pamamaraan sa pag-opera ay napakataas para sa mga matatanda, lalo na sa mga higit sa 70. Ang kabalintunaan ay walang isang piraso ng ebidensya na nagmumungkahi na ang mga full body scan na hindi nagsasangkot ng mga sintomas ay nakapagliligtas ng mga buhay. Humigit kumulang 500 chest x-ray ang katumbas ng dami ng radiation na ibinibigay ng bawat scan na mula 10 hanggang 20 millisieverts. Isang pag-aral sa pagmamodelo na inilathala noong taong 2023 sa journal na JAMA Internal Medicine ay nagmumungkahi na ang pagtaas ng bilang ng mga CT scan na isinagawa sa Estados Unidos ay maaaring responsable na ngayon para sa hanggang 5% ng lahat ng mga malignancy. Ilalagay nito ang mga CT scan sa kapantay ng alak bilang isang salik na nagdudulot ng cancer. Ipinapahiwatig nito na ang isang scan na nilayon upang maiwasan ang sakit ay maaaring maging responsable para sa pag-unlad ng isang cancer sa bawat 20 kaso. Ito ay hindi lamang kontraproduktibo, ngunit ito rin ay lubhang nakakatakot. Posible para sa scan na matukoy ang mga benign nodule, calcification o cyst na isang natural na bahagi ng proseso ng pagtanda. Gayunpaman, sa sandaling matuklasan ang mga ito, isang babala ang itinaas. Pagkatapos nito, may mga karagdagang scan, pagkatapos ay mga biopsy, at sa wakas ay takot, mangyaring payagan akong ikwento sa iyo si Marcus, isang aktibong nakatatandang mamamayan na 80 taong gulang at dating nagtuturo sa mga mas batang nakatatanda sa martial arts. Nagpunta siya sa isang pribadong klinika para sa isang senior elite check-up at iniulat na maganda ang kanyang pakiramdam pagkatapos. Ang kanyang full body scan
ay nagsiwalat ng isang napakaliit na bukol na may sukat na 3 mm ang haba na nag-trigger ng isang domino effect ng mga kaganapan. Matapos makatanggap ng referral sa oncology, ipinadala siya para sa isang PET scan at sa huli ay nagkaroon ng proseso ng needle biopsy. Ano ang huling resulta? Hindi nakakapinsala. Gayunpaman, ang biopsy ay nagdulot ng pagbagsak ng isang bahagi ng kanyang baga na nagresulta sa kanyang pagkakaospital at nangangailangan ng panahon ng rehabilitasyon na 2 buwan. Ang lahat ng ito para sa isang bagay na posibleng hindi pinansin. Ang full body computed tomography scan ay hindi dapat gamitin para sa pangkalahatang screening sa mga taong walang sintomas ayon sa mga rekomendasyon ng mga eksperto. Malinaw. Ang American College of Radiology ay malinaw. Walang ebidensya ng anumang mga benepisyo at mayroong malaking panganib ng pinsala. Ang paggamit ng nakatarget na imaging ay makatuwiran kung sakaling may mga sintomas tulad ng pagbaba ng timbang na hindi maipaliwanag, pag-ubo ng dugo o maliwanag na pamamaga. Ngunit ang pag-scan sa buong katawan ng hindi nakatuon sa anumang partikular na lugar ay kahalintulad sa paggamit ng isang landmine detector upang maghanap ng kayamanan. Sa kabila ng katotohanan na maaari kang makahanap ng isang bagay, ang pinsala ay maaaring mas malala kaysa sa iyong sinusubukang iwasan. Ang pagbibigay pansin sa sinasabi ng iyong katawan ay isang mas maingat na option. Dapat kang pumunta sa iyong pangunahing manggagamot sa pangangalaga para sa mga pagsusuri sa isang regular na batayan kung ikaw ay nasa mabuting kalagayan at dapat ka lamang sumailalim sa mga pagsusuri na malinaw na iminungkahi. Sayang lang ang iyong oras, lakas, at kalusugan na sayangin ang mga ito sa mga screening na udyok ng takot at maaaring mag-iwan sa iyo sa isang mas masahol na kondisyong medikal kaysa sa dati. Ngayon nakuha mo na ang buong larawan. Mayroong 5 pagsusulit na maaaring mukhang kapaki-pakinabang, ngunit maaari silang maging mapanganib, lalo na pagkatapos ng edad na 70. Ang modernong medisina ay lubhang epektibo, ngunit hindi ito walang mga kapintasan. May mga pagkakataon na ang kaunti ay mas marami. Palaging tiyaking magtanong, ano ang maaari nating asahan sa susunod? Kung may lumabas sa pagsusulit na ito, posibleng angkop na magpahinga kung ang sagot ay hindi malinaw o kung ang mga panganib ay mas malaki kaysa sa mga potensyal na gantimpala. Tandaan na ang unang hakbang sa tunay na pag-iwas ay ang pagbabago ng iyong pamumuhay. Palaging tiyaking manatiling aktibo, kumain ng malusog, magpahinga ng sapat, at piliin ng mabuti ang iyong mga pagsusuri bago tayo magsimula. Sa seksyon ng mga komento sa ibaba, mangyaring ipaalam sa amin kung saan ka nanonood, kung ilang taon ka na, at kung nagsisi ka man sa pagdaan sa isang pagsusuri o operasyon. Naniniwala ka ba na ang pagkuha ng pagsusulit para sa mga nakatatanda ay labis? Hindi lamang kami nagbabasa at tumutugon sa bawat komento na may individual na mga rekomendasyon at mungkahi. Ngunit dapat mo ring tiyakin na i-like ang video na ito at mag-subscribe sa aming channel upang mapanood mo ang mga susunod na pelikula tulad nito. Kami ngayon ay interesado na marinig mula sa iyo. Naranasan mo ba o ng isang taong pinapahalagahan mo ang mga negatibong kahihinatnan bilang resulta ng isang medikal na pagsusuri o paggamot na naging hindi kinakailangan? Kaya ano ang naganap? Isulat ang iyong mga saloobin at karanasan sa seksyon ng mga komento sa ibaba at ibahagi ito sa amin. Nagdudulot ito sa amin ng malaking kagalakan na pakinggan sila. Pinahahalagahan namin ang iyong panonood, kaagad, nang walang karagdagang pag-aantala.
Pag-usapan natin ang unang pagsusulit na kailangan nating kunin. Bakit? Sa kabila ng maliwanag na kawalan nito ng panganib, mayroon itong potensyal na banayad na bawasan ang kalidad ng iyong buhay. Ang bone density scan ay nasa ikalimang pwesto, mukhang walang kasalanan. Ito ay isang maikling scan. Walang sakit at walang mga karayom na kasangkot at aalis ka na alam kung ang iyong mga buto ay nasa panganib para sa mga bali o hindi. Ngunit narito ang isang bagay na walang nagsasabi sa iyo. Pagkatapos ng edad na 70 ang isang bone density scan ay malamang na magdulot ng higit na pagkabalisa kaysa sa magbigay ng anumang mga benepisyo. Ang scan na ito, na tinutukoy bilang isang DEXA scan sa medikal na larangan, ay ginagamit upang matukoy ang lakas ng iyong mga buto. Bagamat ang pangunahing layunin nito ay upang matukoy ang osteoporosis, ang mga resulta ay halos palaging bumabalik na nagpapakita ng nabawasang densidad sa mga matatanda, lalo na sa mga kababaihan. Ito ang kaso kahit na walang aktwal na panganib na magkaroon ng osteoporosis dahil ang pagkawala ng buto ay isang natural na bahagi ng proseso ng pagtanda. Ito ang kaso. Ito ay isang bagay na nararanasan ng lahat tulad ng mga kulubot o kulay abo na buhok. Sa kabila nito, isang malaking bilang ng mga matatanda ang pinipilit na uminom ng mga gamot tulad ng bisphosphonates na nilayon upang palakasin ang mga buto, ngunit may mga kahila-hilakbot na epekto tulad ng jaw necrosis, na isang napakabihirang kondisyon kung saan ang buto ng panga ay nagsisimulang mamatay at pangangati ng lalamunan. Ngayon, pag-usapan natin ang issue. Ayon sa isang bilang ng mga pag-aaral, ang paggamit ng gamot upang gamutin ang banayad na pagkawala ng buto sa mga individual na higit sa 70 ay may minimal hanggang sa walang epekto sa aktwal na mga rate ng bali. Pagkatapos ng 5 taon, natuklasan ng mga mananaliksik na binawasan ng bisphosphonates ang saklaw ng mga bali ng 0.3% lamang. Ayon sa isang pag-aaral na inilathala sa Journal of the American Geriatric Society, sinubaybayan ng pag-aaral ang mahigit 200 kababaihan na higit sa edad na 70.